play with. Who did he go to? And that's more like it. Looks like it's going to be tough to actually win this frame. Right. They need that. Las Pilipinas is a very young team in terms of composition in as well right now. And that's a lot better there. They go the other way, trying to move things around and insert and serves. I want to see how she bounces back here in set number 2. We're seeing here one of the reasons why they are... Oh my goodness. Oh, and that was just clever. Fantastic touch there. Belen. Oh. There's Palomata here in set number 2. Oh, but what a hit. What a perfect sample na alam mo kung anong mangyayari. What they're going to try. At that point, binati mo kasi. But then that's a lot. Soft touching. Oh, and that's a lot better. Gia Morado de Guzman with the serve. Good save once again. They go up and the soft touch. And much better blocking there. I believe it was CC at the net. And not really much you could do. The crowd enjoying this, and the Philippines in a game that Alas might have felt that they could have stolen. And for Alas Pilipinas in this game. But that's a lot better. Gia turns to whom? They go to Panique. Nierva. And that's to Panique again. And that's but falling short here against Thailand. Teams travel to Thailand. A lot of schools travel to Thailand. Sinasabi ko lang. So may konting swerte tayo. Sinasabi ko lang. What a set. Gemma on the other side finds a hole. What a dig. That's a wonderful attack. This team to where they are right now. And the setter. Punpun. Oh, and that's Mitch. Back to set. Oh, counter-attack. Thoughts from behind. What a... One hand. 15. Thailand ahead. Combination play. A little more focused than usual and trying to clean up their game. Rally of the match. Back attack. Mitch. By Gemma. Thoughts adjusts. A game earlier. Service. It's a service, oh. Panaga. Other side, Negrito. Heavy-handed. Opportunity to slow down this Thailand team. Gemma again. Belanza rolls it. Bumalik sa atin. Oh. Pump set. Oh. De Guzman reverses to Mitch. And gusto go up by 2 here. Mitch. Mitch gets the score. For Coach Ned, sa kabila ng opening day loss tapos may mga kulang din, ano sa tingin niyo yung naging key para makuha yung 4 na sunod-sunod na panalo din? Ito nga magtapon sa Siyempre, ang kinaman dyan yung ma-improve kami every game, every training. So, yung mga lapses namin ng game 1 is talagang medyo kino-correct talaga namin. So, hopefully mag-improve pa kami hanggang sa dulo. Yun siguro yung yung pagkatalo namin sa game 1. Medyo maraming lapses. Nabanggit nga ni Coach na yung first 6 namin ngayon, parang ang dami rin talaga nagbago, ang daming changes. So, that was also our first time na makalaro kami in the PVL ulit na nabuo kaming 6. So, kapaan pa talaga, pero nandun naman din yung tiwala ng bawat isa sa team, kahit naman sino ipasok, even from our bench, like yung pinakita kanina ng mga iba naming teammates, is kailangan ready lang talaga kami. So, keep on improving lang kami each and every game, and sinatsaga naman talaga namin, umpisahan namin sa practice.
for MG, you've been part of Creamline teams din na nag-struggle at first or may points na nag-struggle pero eventually you get the job done. Like, let's say last conference, natalo mo na sa semis, then now opening Loso. Ano siguro yung key attitude ng Creamline that keeps you guys afloat even though you face adversity early na sabihin natin rare din for Cream? Siguro number one yung tiyaga and disiplina talaga namin. So we start in practice na kahit anong result ng game, kailangan kami hardworking, kailangan alam namin na yung trabaho namin, kailangan namin gawin and do our best. And siguro yung tiwala na lang din talaga namin. Siyempre tiwala namin kay God, sa coaches namin, the trust that we have for our teammates, sa management namin. As a family talaga kami naglalaro lagi. So nandun talaga yun and hindi mawawala. And si coach naman, alam mo, never niya kami pinapagalitan naman despite minsan, joke lang. Pero yung kunyari matalo, manalo, lagi nang sasabihin ni coach na nangyayari talaga yan sa game, it's part of the game, kung paano na lang talaga kami makakabawi sa practice and sa susunod namin mga laban. So we're thankful naman din na syempre hindi lahat nabibigyan ng opportunity makalaro dito sa pros. So we take advantage talaga every chance we get. And for Coach po, by round 2 po ba ina-expect niyo po na may mga returning players po kayo from injury like Dots or Eliza or medyo stick with the same round 1 squad po yung ilalaban niyo? As of now, hindi pa namin sigurado yung ano. Hopefully, makasama sila. Depende kasi sa medical team namin, sa mga PTs namin kung kailan sila makakabalik. Pero hindi pipilitin. So, hopefully, sa tingin ko, yung roster ngayon, yung maglalaro. For Coach and MG, paano lang siguro i-describe yung campaign so far ng Creamline despite yung early setback, yung opening game loss nyo? Paano siguro i-describe yung pagbawi at saka patuloy na mag-improve ng team? Siguro, kailangan lang din talaga namin lagi mag-seryoso sa practice na hindi dapat kami nagkakaroon ng days na mapapagod ka or tatamarin ka. Kailangan nakafocus talaga kami start sa practice and lalabas naman yan lahat ng pinaghihirapan namin. Lalabas yan lahat sa game. And siguro, tuloy-tuloy lang din talaga. Minsan nagkakaroon kami ng lapses sa game, nakikita naman yon, pinagsasabihan talaga kami ni coach. But it's really how we overcome and kung paano talaga namin i-set yung mind namin na pinaghahandaan talaga kami ng lahat ng teams. Lahat sila talagang they're playing their best, lalo na pagkatapat kami. So kailangan doblehin talaga namin yung effort namin every game. And take it as a challenge din talaga na kailangan ibigay talaga namin yung best namin lagi. Siyempre, first round pa lang, mahaba pa naman yung conference. So, hopefully, mag-improve pa yung team namin sa second round, and especially sa quarterfinals kasi knockout game lahat. So, thankful kami kasi medyo maganda yung tinakbo ng first round namin. So, hopefully, magtuloy-tuloy siya hanggang sa dulo. Yes.